Nang makitang nakabihis na si Mitama, tinanong siya ni Yukito tungkol sa kanyang kapangyarihan, at sinabi ni Mitama na siya ay isang Diyos na kayang gawin ang anumang bagay. Nang marinig ito, naisip ni Yukito na si Mitama ang pinakamataas na kapangyarihan na nakuha niya sa ibang mundo, at matutulungan niya itong baguhin ang kanyang kapalaran. Si Mitama ay lubos na kumpiyansa at nagsimulang ipakita ang kanyang kakayahan, ngunit nakita niya na siya ay napakahina ngayon na maaari lamang niyang itumba ang isang baso ng alak. Agad na tinitingnan ni Mitama ang bilang ng kanyang mga tagasunod, at nalaman na ito ay 0. Ipinaliwanag niya sa kalaunan na kung mas maraming tagasunod ang mga Diyos, mas nagiging makapangyarihan sila, at sa mundong ito, wala siyang mga tagasunod, kaya halos wala na siyang kapangyarihan. Dahil nasa ibang mundo sila, paano magkakaroon ng tagasunod si Mitama, at nang malaman ito, si Yukito ay sobrang disappointed. Kaya lang, may napansin si Mitama na mali, ibig sabihin, bakit hindi tagasunod sa kanya si Yukito? Ang hindi niya alam ay labis na kinamumuhian ni Yukito ang relihiyon, na imposible para sa kanya na maniwala sa isang Diyos. Hindi niya pinansin ang pag-arte ni Mitama na parang layaw na bata, at mag-isang pumunta sa banyo. Kung hindi niya maisip ang solusyon sa lalong madaling panahon, ang mga taga-nayon ay malamang napapatayin ng maharlikang pamilya.